Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa live consultation, no? Dito po sa ating clinic. At nasa harap ko po ang isang pasyente na lalaki. At ilang taon na po kayo? 19. 17. Ay, sorry, 17. So, mukhang nasa grade 11 po kayo. Tama po ba? Grade 12 na. Okay. So, ano pong problema natin? Sa ilong, pingot, Pingot, ilong. Ang pingot sa Tagalog ay barado. Baradong ilong. Sa Bisaya, pingot ang ilong. Okay. Ilan araw na po yung baradong ilong ninyo? 2 week na. 1 week, 1 year na. Usak, Lampas na dito. lampas usa ka tuig. Ibig sabihin, sumobra na 1 taon. Yes? Yan. Ma'am Joy, sandali lang ha. Meron tayong bisita. Okay, sandali lang po. Ayan. Pagpaliyog daw. Okay, thank you. So, thank you Okay. So, baradong ilong, tama po ba? May sipon po, wala? Naka-adok. Magbalik-balik lang ako. On and off. Ano kulay ng sipon ninyo? Watery or yellow? Wala, water. Water lang. Tubig. Hindi po dilaw. Hindi rin po mabaho. Wala, may bahaw. Wala, okay. Hindi kayo naranasan na parang parang nana yung sipon po ninyo, parang dilaw at minsan may dugo. Wala naman po ganyan. Okay, so nagbabahin po kayo, naghahatchika, sneeze. Okay. Wala naman kayong lagnat, no? Okay. At saka kadalasan nangyayari po ito sa umaga, pagising sa umaga o kahit anong oras. Pag mata. Paggising sa umaga, pagmata sa buntag or pagising sa umaga daw. Dok, normal lang ba yung ani sa una? Paano dok ba? Ako siya naku, medyo gahi siya. Normal Matigas lang po? ba? Oo, kaya diha ang murag mo bara sa iya. Dok. Ay, hindi naman po. Normal Normal naman lang po na, na meron talagang dito, protuberance. Yung barato ng ilong niya, hindi po dahil sa yung matigas na portion, normal kundi lang din siya. dahil sa lining ng ilong. Na tawag po natin ay nasal turbinates. No? Pag expose siya sa mga alikabok, mga usok, mamamaga po yan. Kaya magbara talaga yung ilong niya. So wala naman lagnat, no? Wala din. Okay. Saan pong bahay ninyo? Yung tabi ng kalye? Daplin sa kalsada? Sulod-sulod siya gamay. Papasok, Dok. Oo, sulod-sulod, sulod pasok pa. Marami pong alikabok doon sa inyo. Najud siya, Dok. Ang kilid kay murag nahulog siya budiga, Dok. Kilid, ang Sa kilid. among balay, oo. Katabi ng bahay nila, bodega po. Anong klase bodega? Anang binabutangan o kanang may cartoon, may nga na, Dok. Karton. Oo. At saka, yung bahay po ninyo sa loob, pag pinunasan ninyo ng yung kasangkapan ninyo, yung lamesa po ninyo, pinunasan ninyo, mamaya, maalikabok na naman. Ganun po ang bahay ninyo. Oo, So, talagang exposed kayo sa alikabok, no? So, kailangan, kahit sa loob ng bahay ata, mag-mask po kayo eh. Kung kayo. At saka kung hindi pwede, maglagay po kayo ng electric fan na ang direction po ng hangin ay palabas. Okay? Palabas sa bintana para walang pong masyadong chance magpasok po yung alikabok. Siyempre, yung electric fan po nasa likod, no? Ng tao, pero ang direksyon papuntang bintana para matama din kayo ng hangin, no? So, paki-arrange lang po. Anong electric fan? Ceiling fan pala. So, mahirap, no? So, kung may extra kayo ng pera, bumili sana kayo ng electric fan para ang hangin po ay palabas po para walang chance ang pumasok po yung mga alikabok, ha? Okay, so wala po naninigarilyo sa bahay? Wala doon. Okay. So, usok ng sigarilyo, usok ng katol, gumagamit po kayo ng katol or Wala. insecticide coil, wala naman po. Usok ng tambutso, pumapasok po, hindi naman po. Usok sa daob, yung sinusunog yung mga dahon sa labas, meron po ba? Wala. Wala. How about usok ng sigarilyo or nag-vape? Wala naman po nag-vape, no? Luto, kahoy, uling, gasol. So, ka na magsuba lang sa gawas doon. Kayo mismo. Oo, kanang Pero pumapasok yung usok sa loob ng bahay, syempre. So, iwasan po natin yan siguro. Otherwise, pabalik-balik yung sipon niya. Wala kasing cure ang allergy. Nasa pagkatao na po niya ito.
So kung kailan wala, hindi po natin alam. Pero kadalasan po nawawala pag tumatanda ang isang tao. Kumbaga, kaya ang pasyente po will outlive the allergy. Meaning to say, mas matagal po yung buhay ng pasyente kaysa yung allergy na nasa katawan niya. No? Okay, you will outlive the allergy pero hindi natin alam kung kailan. Pero kung patuloy pa rin expose kayo sa mga usok at saka alikabok, mukhang mahirap po mawala yan. No? Okay, kaya po palagi ko sinasabi sa mga pasyente, kung ganyan po ang environment po ninyo, okay, ang pinakamagandang reseta ninyo ay house and lot. Lumipat na lang po kayo, tapos sa high-end pa ha, high-end na subdivision pa, medyo malayo ang mga bahay doon. So anyway, yan, or electric fan, resetahan kita ng isang electric fan na ang trabaho nitong electric fan ay yung ang buga ng hangin ay palabas ng bintana. Ha? O kaya po, isara po yung bintana, mainit po. Kung isara ang bintana. Ang buka ng do, kay gisira na lang dyan ako siya. Okay, ganon. Yun ang dapat. Ha? Kasi ang allergic rhinitis, yun po ang allergy sa ilong. Ganyan po ang presentation. Walang lagnat ang allergy. Ha? Pag may lagnat, sinusitis na yan. Pag allergy sa ilong, tubig lang ang sipon, watery. Pero pag sinusitis, dilaw ang color ng sipon. Or kaya po parang nana. Minsan po, medyo may dugo na po, no? Okay? At saka pag allergy, walang amoy yung sipon. Pero pag sinusitis, ang amoy ng sipon, yung dilaw na sipon, yung parang may nana, ang hitsura, mabaho po yan. Yun ang sinusitis. Pag allergy ng ilong, dito po ang masakit sa nose bridge. Okay? Pero pag sinusitis, it's either dito ang masakit or dito, or dito, or dito. Depende kung frontal sinuses ang natamaan or yung maxillary sinuses. No? Okay? Pero meron tayong sinus na sa loob mismo, sa likod dito. No? Pag sumakit yung ethmoid at saka yung sphenoid na sinuses, pag apektado po yan, ang sakit sa ulo po ay nandito po yan, dito magsakit. So saan bandang masakit ninyo? Dito sa nose bridge or dito or dito or dito or dito or dito? Dito nose bridge. So hanggang allergy pa kayo, allergic rhinitis. Pero alam naman po ninyo saan kayo patungo, di ba? Kasi ang komplikasyon ng allergic rhinitis, which is allergy of the nose, ay sinusitis. Kasi pag namamaga po yung ilong ninyo, kaya po barado, yung sipon ng sinus dito or dito or dito or dito, hindi na po makalabas. Mapupundo po yung sipon or plema ng sinus sa loob mismo. Pag hindi po sila makalabas sa ilong dahil nga barado yung ilong ninyo, yung plema ng sinus, yung sipon ng sinus, okay, ay magkakaroon ng infection dahil aakyat yung mikrobyo sa sinus galing sa ilong. Hindi nga makalabas yung sipon, pero yung mikrobyo na napakaliit, hindi po natin makita yan, kaya niyang pasukan yung exit point ng sinus at saka kaya niya aakyat patungo sa sinuses. Kaya po, pag nakarating na po yung mikrobyo sa sinus, gagamitin niya yung sipon ng sinus. At yung puti na kulay na sipon sana, or yung watery na sipon, ay magiging dilaw. Kaya pag dilaw na po yung sipon ninyo, may infection na po yan. At kadalasan sinusitis po yan. Ha? Okay? So, pag allergy lang po ng ilong lamang, okay? Kadalasan, sinabi ko na po, no? Walang lagnat po yan. Ha? Okay? At saka, parang tubig lang po yung sipon, at saka yung sakit nandito po sa nose bridge. Ha? Okay? At saka walang fever, walang amoy yung sipon ninyo. Pati yung hininga ninyo, walang amoy po yan. Ha? Okay? So, yun. So, bakit pabalik-balik? Sinabi ko na po, no, yung mga dahilan. Yun nga, yung bodega nasa tabi ng bahay ninyo. Okay? Oh. So, sa bahay naman po, yung alikabok, kailangan huwag kayong magwalis. Ha? Ayaw pagsilhig. Kailangan i-mop talaga. Kung wala kayong mop, basa na trapo. Ha? Kasi kahit wala po siya sa bahay, pag nagwawalis po kayo, yung alikabok po ay lumulutang po yan. Okay? So pag uwi na sa bahay, ang alikabok lumulutang pa yan.
Okay, ganyan po ang alikabok. Kaya kahit wala po siya sa bahay, huwag po kayong magwalis, mag-mop kayo or itrapo ninyo basa na trapo. Sa mga kasangkapan naman, sa mga mesa, basa na trapo rin. Ha? Okay? So, huwag na po kayong barbecue o mag-grill, ha? Kung pwede, ha? At saka, kailangan po, yun, isara na ninyong bintana ninyo, ha? Okay? At saka, syempre, hindi lang man itong mga dahilan, pati yung late matulog. Ayan. Usaya. Kasi pag late matulog, sinabi ko na ba ito palagi, pag late matulog ay isang tao, matatamaan talaga ng 3 sakit. Yung unang sakit, syempre, infection. Madalas mag-infection pag late kayo matulog. Pangalawa, matamaan kayo ng allergy. Katulad ng allergic rhinitis. Pangatlo, matamaan kayo ng cancer. Okay? Kaya po hindi lang po ang gamot ang magpapagaling or mag-prevent ng allergy, no? Kundi yung mga dapat iwasan at binanggit ko na po. Ha? Okay? Huwag kayong magtigas ng ulo. Ha? Yung sobrang kapoy, yung pagod, like mag-basketball. Mahilig po kayo sa basketball? Okay. Volleyball. Bawal po yan kasi maalikabok ang basketball at saka volleyball. Ano palang sports ninyo? Cellphone lang. Cellphone. Ayan. Okay, cellphone dahil wala namang alikabok. Pero, pag hanggang hating gabi, hindi pwede yan. Dapat matulog po kayo after dinner. Kung hindi po kayo mag-aral bilang isang estudyante, kung hindi po kayo mag-aral pagkatapos ng hapunan, tulugan po niyo yung oras ninyo. Ha? Okay? At saka pag magko-commute po kayo, kailangan nakamask kayo palagi. Ha? Walang gamot na mawala permanently ang allergy na sa ilong. Walang gamot. Ha? Prevention talaga ang approach natin dito. The best prevention is still to wear your face mask wherever you go. Ha? Okay? At saka kadalasan, pag may allergy sa ilong, ang direseta ko lang yung antihistamine with decongestant. Katulad ng Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At dahil namamaga po yung lining ng ilong ninyo, pwede kayo magdagdag ng mefenamic acid, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 3 days. At saka para pampalakas sa kontra sa allergy, pwede kayong uminom ng prednisone tablet, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Maraming salamat po.